we will introduce you to the Vietnam policing system, specifically focused on the People's Public Security of Vietnam. The People's Public Security of Vietnam is the National Police and Internal Security Force of Vietnam. It operates under the Ministry of Public Security, or the MPS, and the Communist Party of Vietnam. The PPSB has the two main functions, which is the People's Security Force and the Vietnam's People's Police. The People's Security Force, nakapokus siya sa internal security which is piniprevent niya yung threats, yung mga threats na natatanggap niya. And the Vietnam People's Police, siya yung nag-handle ng crime investigation tsaka nagme-maintain ng public order. Their leadership is under the complete and direct control of Communist Party of Vietnam. Yung mission nila is maprotektahan yung national security tsaka ma-maintain nila yung social order at yung safety nila. The system emphasizes the local governance, especially the provincial and commune levels for administration and direct crime handling. Ang Vietnam naman daw ay tinatag sa tradisyon ng batas sibil, kilala sa pagbibigay diin sa mga nakasulat na batas, at ang Marxismo-Leninismo naman daw ay ang nagbibigay direksyon at pagbuo sa pagpapatupad ng kanilang batas. Pero hindi lang batas, isinama din nila ang prinsipyong pamumulitika. General Department of Police. Sila yung pinakamataas na posisyon sa buong police force ng Vietnam. Sila yung nagseset ng direction at overall control. General Staff Police Department. Sila yung taga-analyze ng data at info, tapos nagbibigay ng advice sa leaders para sa security plans at operations. Office of the Investigative Police Agency. Sila nang nagmamonitor ng lahat ng investigation para sure na legal at tama ang mga proseso. Specialized Investigation Division. Department of Criminal Police. Sila ang humahawak ng classic crimes like nakawan, robbery, at murder. Department of Economic Crime Investigation. Focus sa mga money-related crimes tulad ng corruption, bribery, at smuggling. Department of Drug Crime Investigation. Sila ang contrast the drug trafficking at illegal drugs. Department of High-Tech Crime Investigation o Cybercrime Squad, hacking, online scam at digital crimes. Department of Environmental Police. Sila ang bantay sa environment, nature resources at food safety. Public order and support. Department of Administrative Management on Social Order, in charge sa public safety, stuff like weapon control, fire safety at crowd control sa mga big events. Department of Residency Registration and Management. Sila ang nagmamanage ng resident records, household registration at population database. Institute of Forensic Science. Sila yung science team na nag-check na DNA, evidence testing, at crime scene support. Department of Fugitive Pursuit. Literal na manhunt team, humahabol sa mga pugante at mga presong mga nakakatakas. Internal and Operational Support. Department of Police Politics. Sila yung nag-handle ng discipline, personal, at internal training ng mga police. Department of Police Logistics. Sila yung mga taga-provide ng gamit, sasakyan, baril, uniforms, at facilities. Next, Department of Audio Visual Editing. Sila yung mga gumagawa ng official videos, recording, at media ng mga pulis. Department of Police Archives. Sila yung mga taga-keep ng criminal records, case files, at old police data. Office of Police Inspectorate. Sila yung mga internal watchdog na nag-iimbestiga ng reklamo at nagbabantay laban sa corruption. Next, ang police ranking ng system ng Vietnam ay under ng People's Public Security at paramilitary style na structure ng ranks. Una, yung highest rank ay ang General Officer, tulad ng General, Senior Lieutenant General, Lieutenant General, at Major General. Sila yung mga top leaders na nagmamanage at nagko-command ng buong police organization. Pangalawa,
middle rank. Yung middle rank ay ang field officers na kinabibilangan ng colonel, lieutenant colonel, at major. Sila yung usually na mumuno sa police units at departments. Pangatlo, lower rank. Yung lower rank ay ang company officers tulad ng captain, first lieutenant, second lieutenant. Sila yung mga junior officers na nag-handle ng small teams. After ng officers, meron ding mga non-commissioned officers o NCOS gaya ng master sergeant, sergeant, corporal. Sila yung mga nagsusurvise ng daily operation sa field. At pinaka-ibaba, policemen tulad ng constable first class at constable second class. So in short, ganito ang ranking ng Vietnam Police. General officers, field officers, company officers, NCOS, and policemen. Rank classification of Vietnam. This system, based on 1981 and 1999 laws, features 12 officers grade, including general, field officer, and company officers, along with distinct ranks of profession, servicemen, and NCOs, enlisted personnel. Sa general, may apat do dito. Una, General, Senior Lieutenant, General. Sila yung may pinakamalawak na command. Kumbaga sila yung nagko-command sa lahat. Sila yung pinakamataas. Then sa Lieutenant General naman, sila yung namumuno naman sa sa kumbaga malaking sangay. Kumbaga sila din yung nagpapalakas at nagpaparami. Then sa Major General naman po, then sila naman yung namumuno sa sa mga division, mga ganun. Then si Admiral, sila yung mga flag officer, pero hindi lang sila yung mga flag officer kasama din dito yung mga Brigadier General po, mga ganun. Then sa field officer naman po, may apat din dito. Panguna si Colonel. Si Colonel, sila yung nagbibigay ng mga utos sa mga official, mga ganun. Then si Senior Lieutenant Colonel naman po ay sila yung nagko-command sa mga malalaking unit tulad ng mga regiment. Ang regiment, yun yung nandun yung mga malalakas na mga official, magagaling. Then si Lieutenant Colonel naman ay sila naman yung commander ng mga isang batalyon, mga ganun. Sila yung commander ng isang batalyon. Then si Admiral, si Major naman, sila naman yung mga staff officer ng isang batalyon. Kumbaga, si Major, siya yung tumutulong kay Colonel, Lieutenant Colonel. Then next, sa company officer, una si Captain, si Kapitan. Siya yung karaniwan namumuno bilang isang company commander. Then si Senior Lieutenant naman, sila yung mga deputy commander na tumutulong sa kapitan. Then si Lieutenant ay yung platoon leader. Siya pa yung may hawak na siguro mga 30 to 40 na tao. Then si Second Lieutenant, siya yung mga entry level lang. Pero pwede din silang maging kagaya ni Lieutenant na maging platoon leader. Then sa non-commissioned officer and established personnel, una si Master Sergeant. Siya yung mga technical manager o mga eksperto sa lahat, mga ganun. Then pangalawa si Sergeant. Siya yung mga squad leader. Karaniwang mga hawak nito ay mga 8 to 16 na official. Then si Corporal, siya yung siya yung mga pangalawang pinuno. Kumbaga siya yung foreman team. Then si Private Class, siya naman yung sumusuporta kay Sergeant at Corporal. Then si Private, kagaya lang din ni Second Lieutenant na entry level lang. Pero pwede rin siyang maging sumuporta sa Sergeant at saka kay
corporal. So, rank qualification and requirements. So, may requirements din sa Vietnam Police kapag papasok ka sa kanila ng military o kaya police. And to enter the police for male and female applicant must be, so ito yung mga kailangan para mag-qualified ka bilang police ng Vietnam. So, una-una sa lahat, kailangan Vietnam citizen ka. Vietnamese citizen ka kasi pag hindi ka taga doon, syempre malabo ka makapasok sa kanila. And age must be 18 up to 28 years. Kumbaga, 18 pataas to 28, pwede ka mag-apply sa kanila. Tapos height for men from 1.64. So mga nasa 5'5 to. Nasa 5'5 yung height nila para sa lalaki. 5'7, 5'6, ganun. And above for women from 1.58 and above. So parang mga 5'5 pataas sa mga babae. So kailangan meron ka ding must have bachelor degree. Kumbaga kailangan may tapos ka rin ng pag-aaral para makapasok ka sa Vietnam Police, and must pass physical and medical standards. So, kailangan, fit to work ka din para makapasok sa Vietnamese Police, no? Ganun din kagaya sa Pilipinas. Then, should have clean criminal record. Kumbaga, wala kang criminal record, wala kang kaso, wala kang mga kasalanan na nagawa sa lugar nyo, ganun, para makapasok ka sa kanila. And, fluency in the Vietnamese language is usually required. So, kailangan marunong ka din mag-Vietnamese na salita kasi para magkakaintindihan kayo ng mga katrabaho mo, ganun. And applicants may need to pass tests, interviews, and other evaluation of selection process. So, kailangan meron ka din board exam. Kumbaga may board exam ka rin sa kanila pag mag-apply ka, may interview, parang agay sa Pilipinas para makapasok ka sa pagiging Vietnamese police. And next, Vietnamese justice system. So, the Vietnamese criminal justice system has established 3 pillars to combat the crime. So, may 3 pillars pala ang Vietnam justice system. Ito yung the investigative police and the procuracies and courts. Yun. So, ang investigative police, the investigative agency are responsible for asserting crimes and offenders under the Criminal Procedure Code of Vietnam. So, may mga nag-iimbestiga rin sa kanila. Kapag may nagawa kang krimen, may nag-iimbestiga rin sa kanila para ma-process yung krimen na ginawa mo at madala sa korte, mahatulang ka. So, ito yung pangalawa, the procuracies. The procuracies exercise the right to prosecute and oversee judicial activities. So, dito tinitignan nila kung sino ba talaga ang may kasalanan. Dito tinitignan nila kung anong kasalanan yung nagawa mo bago ka nila hatulan. Kumbaga, kung ano yung parusa na dapat ibigay sa'yo. And yung pinakahuli, and the courts. So, the courts shall exercise judicial power. So, meron siyang, yung court nila, parang dun na mismo yung hatulan ng sentensya mo kung gaano kabigat yung kasalanan na ginawa mo. Hatulang ka na din sa court nila. Kagaya lang din sa Pilipinas. Unique police system. 2 main branches. It consists of the People's Security Force and the People Police Force. Ang People Security Force po ay nakatuon sa national security, intelligence at proteksyon ng Estado laban sa internal at external threats. Samantala naman po ang People Police Force ay responsable sa public safety at law enforcement tulad ng crime prevention, investigation, traffic control, at maintaining peace and order sa mga komunidad. Streamlined tier system. Since March 1, 2025, it has adopted a three-tier structure, ministry, province, commune by eliminating district level units to enhance efficiency and strengthen grassroots level. Ang streamlined tier system ay isang organized at simplified structure tulad kung saan malinaw ang hierarchy at mga tungkulin sa bawat antas. Ang streamlined tier system ay may three-tier structure na binubuo ng ministry, province at commune.
Tulad ng Ministry of Public Security, dito ginagawa ang national policies, planning at overall command ng police force. Provincial police ang nagpapatupad ng mga batas, nag-handle ng major crimes at nagko-coordinate sa mga lungsod at distrito. Commune police ang direktang nakikipag-ugnayan sa komunidad, tumututok sa day-to-day peace and order, minor case at community safety. Leadership and nature. Party leadership. As part of the People Armed Force, it under the direct and comprehensive leadership of the Communist Party of Vietnam. Ang party leadership po ng Vietnam ay pinamumunuan ng Communist Party of Vietnam na may pangunahing papel sa pagbuo ng policies, law, at direksyon ng gobyerno. Ang party ang may pinakamataas na authority at ginagabayan nito ang lahat ng state institution kabilang ang pulis at militar. Roles: operating in rural areas with responsibility is spanning from ordinary policing to encounter insurgency and transform organized activity. Ang pamahalaan at mga ahensya ng Estado ay may tungkulin na ipatupad ang mga pulisiya ng partido. Panatilihin ang peace and order, protektahan ang national security at tiyakin ang kaayusan at stability ng bansa.